Hollywood TV. Bumangon ng galit sa dibdib ni Laila sa pagbigkas ni Chris ng salitang pikot, pero nagawa pa rin niyang kontrolin ng sarili. Walang mangyayari kung paiiralin niya ang galit niya. Then what? Tanong ni Chris. Matagal na nakatitig lang ito sa kanya habang napipilitan na siya. Well, speak up. Bumuntong hininga siya bago nagsalita. I'm pregnant, Chris. 7 weeks at ikaw ang ama nito. Wala akong ibang karanasan maliban sa'yo at alam mo yan. Nawala ako since that night in your townhouse dahil bumiyahe kami ng papa ko papunta sa Australia. 1 month kami sa tiyahin ko roon. Wala akong boyfriend. Suitors, yes, I do have some. Pero wala kahit sinong lalaki na nakakagalaw sa akin maliban sa'yo. Kaya ikaw ang ama ng dinadala ko. Kung gusto mo, magpa-DNA paternity test pa tayo. Hindi ko naman hinihiling na pakasalan mo ko. Hindi yan ang intensyon ko kung bakit nakikipagkita ako sa'yo. So ano pala? Do you want to get rid of the baby? Napamaang siya. No way. Wala sa plano ko yan. Hindi ako kriminal para ipalaglag ang sarili kong anak at may takot ako sa Diyos. Okay, so you want to keep the baby? Yes, I want to keep this baby. Paninindigan ko to. May karapatan din naman ang batang ito na makita ang mundo, Chris. So anong problema kung ganun? Mukhang buo naman ang plano mo riyan. Lumapit ako sa iyo para humingi ng tulong. Nabanggit ko na sa iyo na tatakbo bilang alkalde ang papa ko. I want him to win badly. Gusto namin pabagsakin si Mayor Merilla. Malaki ang kinalaman niya sa pagkamatay ni Mama. Siguro naman ay may alam ka na kahit papaano sa pumalakad ni Mayor Merilla. Isa siya sa most corrupt na mayor sa history ng syudad na ito. Tiyak na babagsak ang popularity rating ni Papa kung mabubulgar ang pagbubuntis kong ito kung wala akong maihaharap na ama nito. What exactly do you have in mind? Tanong nito na nakakakunot pa rin ang noo. Kaya ka lumapit sa akin ay dahil gusto mong tulungan kita, sabi mo. Help in what? Financially? No, hindi sa financial. Kaya kong buhayin ang sarili ko, kahit itong pinagbubuntis ko. We're not exactly poor, Mr. Williams. Ang gusto ko lang sana, pumayag ang palabasin na boyfriend kita. That we're living under one roof, na inaako mo ang ipinagbubuntis ko para walang question ng mga tao, para hindi naman ako lalabas sa disgrasyada. Kapag tapos na ang eleksyon at sigurado ng panalo si Papa, pwede mo na akong sipain palabas ng bahay mo. By that time, siguro, may lakas na ako ng loob na ipagtapat kay Papa ang totoo. Ako na ang bahala mag-isip ng idadahilan sa kanya. Palalabasin ko lang na hindi tayo magkasundo, na lagi tayo nag-aaway, na hindi pala tayo compatible sa isa't isa, kaya useless sa pagpapatuloy natin ang relasyon natin. Mga ganoong drama. At kapag nakapanganak na ako, kung gusto mong bisitahin ang anak natin, okay lang sa akin. Hindi ko rin nilalayo sa iyong anak mo. Bibigyan kita ng karapatan sa kanya. This is ridiculous, sambit nito. Napatiimbagang siya. Okay, fine. Kung ayaw mong pumayag, hindi kita pipilitin. Sabi niya sabay pigil ang galit na tinig. Tiningnan siya nito ng masama. You make it sound like I'm the only one to blame, Laila. Hindi naman kita pinilit ng gabing yon, hindi ba? Alam mo yan, I did not rape you. Ikaw ang unang nagpakita ng motibo sa akin. Oo nga't lasing ka, pero alam mo pa rin ang ginagawa mo. Bakit ka bumigay sa isang estranghero? Gawin ba yun ng isang matinong babae? Napayuko siya at matagal bago muling nag-angat ng mukha para salubungin ang titig nito. I was drunk at nang gabing iyon, ang mukha ng namatay kong boyfriend na nakikita ko sa'yo. Pagdadahilan niya kahit ngalingaling batukan niya ang sarili sa sobrang lame ng katwirang iyon. Tumawa ito ng mapakla. I see. Nice one. Nakaramdam siya ng palulumo habang hinihintay ang magiging pinal na desisyon ni Chris. Sana'y huwag siya nitong tanggihan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin pagkatapos niyon. Matagal na napatitig lang ito sa kanya bago nagsalita. Give me some time to think this over.
Ibigay mo sa akin ang contact number mo para matawagan kita agad. Kahit pa paano may nabuhay na pag-asa sa dibdib niya. Kausap ni Chris si Gerald sa loob ng kanyang private office na naging tirahan din niya. Ito ang executive niya na nakatira sa townhouse niya sa Bacolod. Dahil ito lang ang matatawag na close friend niya sa lugar na iyon. Dito niya ipinagtapat ang tungkol sa problemang kinahaharap nila ni Laila. So, desidido na kayong pumayag sa gusto niyang mangyari? Tumango siya. Pero hindi kami pwedeng tumira dito sa opisina. Natural. Well, okay lang naman sa akin na maghanap ng ibang matitirahan para makabalik kayo sa townhouse niyo, sir. Okay lang ba sa inyo ni Minerva? Oo naman, sir. Nakausap niyo na ba si Laila tungkol dito? Sinabi ko sa kanya kahapon na tatawagan ko na lang siya. Pero wag mo na sa ngayon, kahit na nakapagpasya na ako. Saka na lang siguro kapag nakalapit at nakalipat na ako ng bahay. Ang mami niyo, sir, alam ba niya ang tungkol dito? Hindi pa. Saka ko na lang sasabihin sa kanya kapag nagsama na kami ni Laila. Napangiti ito. Sabi ni Mrs. kagabi maganda raw si Laila. Artistahin daw. Kaya hindi na ako nagtataka na nangyari ang ganito. Excited na tuloy kung makita siya. Ngumiti lang siya bilang reaksyon sa sinabi nito. A week later, nakatanggap ng tawag si Laila mula kay Chris. Halos mapatalon siya sa tuwa nang sabihin nitong pumayag na ito sa hiling niya. Sinabi mo na sa papa mo ng pagbubuntis mo? Tanong nito sa kabilang linya. Hindi pa, sabi niya. Do you want me to go to your dad and personally talk to him? Natigilan siya. Well, oo sana. Pero bago yun, kailangan makapag-usap muna tayo kung paano natin sasabihin kay Papa. Kailangan palabasin natin na matagal na tayong may relasyon bago nangyari ito. Of course. So anong gusto mo? Pupuntahan mo ako dito sa office o magkikita na lang tayo sa ibang lugar? Pupuntahan na lang kita riyan bukas sa umaga. Okay, I'll see you then. Kinabukasan, 10:00 pa lang ng umagay nasa WSM Tower na siya. Ngumiti si Adeline nang makita siya. Hi, Ma'am Laila. Bati nito. Pasok ka na sa loob, ma'am. Naghihintay na si sir. Pagpasok niya sa loob ng private office ay naabutan niya si Chris na nagkakape sa couch. Hi, bati niya. Hi, Laila. Coffee? No thanks. Bawas caffeine ako. Alam mo na. Bahagyang hinaplos niya ang kanyang tiyan. Oh, natigilan ito sandali. Okay, maupo ka. Tumalima siya. Lumipat na sa ibang bahay sina Minerva at Gerald. Sabi nito. Pinaalis mo sila roon? Napamaang na tanong niya. Hindi naman sa ganon. Kung hindi nangyari to sa'yo, dito sana kita patitirahin. Dito kasi talaga ako nakatira sa tower. Pero hindi naman kita pwedeng itira dito lalo't buntis ka. Mismong sina Gerald at Minerva na rin ang nagboluntaryo na maghanap ng ibang malilipatan. Sagot naman ng kumpanya ang accommodation sa kanila kaya walang problema. Doon tayo titira sa townhouse ko. Ewan ko natatandaan mo pa ang loob nun, pero may 2 kwarto roon. Pwede mong gamitin yung isa. Naipaayos ko na yon. May kama na rin at nakabitin na rin ang aircon. Napatango na lang siya. Kinausap ko si Adeline. Baka ako may ma-recommend siya na magiging katulong natin doon. Naku, wag na. Mabilis na tanggi niya. Why not? Hindi tayo pwedeng kumuha ng katulong, Chris. Mahirap na. Baka malaman ng maid ang tunay na setup natin. Kailangan tayo lang nakakaalam ng tungkol dito. Pero hindi pwede. Sinong gagawa ng mga gawaing bahay? Sino maglalaba ng mga damit natin? Ang maglilinis ng bahay at ang... Ako! Napakunot na ito. Are you sure? Sanay ka ba sa mga gawaing bahay? Hindi masyado, pero marunong ako kahit papaano. Besides, pwede tayong kumuha ng tagalinis at setera. The rest of the week, kaya ko na siguro ang mga gawain. Nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga katulong sa bahay. Hindi naman ako sinanay ni mama at papa na senyorita sa amin. Saka may alam din ako ng pagluluto kahit paano. But you're pregnant. Mahirap na kung ikaw mapapagod sa pagtatrabaho. Hindi madali ang maglaba at maglinis ng bahay, Laila. Madali lang yun. Basta huwag kang kumuha ng makakasama natin sa bahay. Napabugay ito ng hangin. Okay, ikaw ang bahala. Marami pang sinabi si Chris sa kanya,
Tinalakay din nila mga dapat nilang sabihin sa kanyang ama kapag nakaharap na nila ito. Bago siya umalis ng opisina ni Chris ay ibinigay niya rito ang address ng kanilang bahay. 7:00 raw ng gabi darating ito roon. Tila naiinip ang ama ni Layla sa paghihintay. Anong oras ba mo darating ang boyfriend mo? 7, Papa. Umupo siya sa gilid ng kama nito. Nakaharap ito sa isang stool na katabi ng tukador. Okay, sabi nito, saka napaisip bago muling nagsalita. Medyo ninenervyos ako sa pakikipagharap kong ito sa boyfriend mo, anak. Kung saan nakilala ko na siya noon pa, baka hindi ako ganito ka-tense. Hanggang ngayon ay parang hindi pa rin ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na may boyfriend ka na at ang boyfriend mo ay si Chris Williams na to. Well, wala naman akong tutol sa inyo, lalo pat alam ko naman ang disenteng taong ito ay si Williams. Ngumiti siya ng pilit. Sorry kung inilihim ko sa iyo yung relasyon namin ni Chris pa. Juan kasi, Justin just died. Ayoko namang isipin mo na ang bilis ko siyang napalitan. Napakagatlabi siya sa pagsisinungaling niya. Hindi lang dito siya nagkakasala kundi kay Justin din. Ano pa nga bang magagawa ko? Mabuti naman at may nakilala ka rin. Bago mag-7 ay dumating si Chris. Humanga si Layla sa kagwapuhan ng binata kahit na simpleng polo shirt at faded jeans lang ang suot nito. Silang mag-ama mismo sumalubong dito sa sala. Nagulat pa siya nang bigla na siyang lapitan nito at halikan ng mabilis sa mga labi. Hi hon, nahangiting bating nito sa kanya. Mabuti na lang at mabilis siyang nakabawi. Hello hon, tugon niya. Pa, si Chris. Chris, papa ko. Nagkamay ang dalawa at nagpalitan ng pleasantries. Pagkatapos ay umupo na rin sila. Magkatabi sila ni Chris sa sofa habang nakaupo naman sa single chair ang kanyang ama. Nang akbayan siya ni Chris ay nataranta na naman siya. Bahagya pa nga siyang napapitlag pero hindi siya nagpahalata. Ayaw niyang may mahalata ang kanyang ama. Tito, may sasabihin mo kami ni Layla sa'yo. Paunang sabi ni Chris. Eto na, kinakabahang sabi ng isip niya. Gusto kong hingin ang basbas niyo para magsama kami ni Layla. Buntis ho siya. Napanganga ang kanyang ama, saka marahas na bumali sa kanya. Buntis ka? Yes pa, sagot niya. Halos mabingi siya sa lakas ng pagkabog ng dibdib niya. 2 months na. Kay Chris naman ito tumingin. At anong balak mo, Chris? Pakakasalan mo ba ang anak ko? Opo, tito. Yan talaga ang plano ko. Plano namin ni Layla. Hahanap lang kami ng magandang tiyempo pagkatapos sa siguro ng eleksyon. Ayaw naman naming isabay ang paghahanda para sa kasal namin habang busy kayo sa kampanya. Napagkasunduan namin ni Layla na after election na lang. In the meantime, gusto kong tumira muna kami ni Layla sa townhouse ko. Kung okay lang sa inyo, tito. Matagal na hindi nakaimik ang kanyang ama. Maya-maya nasapo nito ang noo. Sus Mariosep, kayong mga bata talaga, nakakabigla kayo. Nagkatinginan sila ni Chris. Ano pa nga bang magagawa ko? Sabi ng kanyang ama. Nakahinga siya ng maluwag. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.